Magandang araw po mga kababayan at welcome ulit sa Global Success Stories. Special yung edition natin dito ngayon kay Ma'am dahil nandito tayo sa Dubai at ang makakasama natin ngayon ay isang entrepreneur at bukod sa pagiging entrepreneur, siya po ay chairwoman ng Philippine Business Council Chemba dito sa Dubai. Maraming salamat Ma'am sa pagpapaunlak. Yes, good morning. Good morning po. Yes, yes. Could you tell us about your childhood, Ma'am, a little bit? Just to know you more. Yes, yung father ko from Bicol and my mother is from Visayan, but pinanganak ako sa Makati. Okay. So, you can say that I'm from Manila na. Opo. Hindi pa ako nakakarating ng Bicol at even at this age. Mm-hmm. I'm the eldest among 6 siblings. My father is an architect. And our family is more of an architect. My brothers, my cousins, my uncles, so engineers and architects. Wow. So I'm also an architect by profession. So yes, that's where I grew up. Grabe. Kaya pala, sa Makati, siguro lahat ng building sa Makati, baka kayo yung nag-design. No, kasi doon ako na-born, pero we were raised up in Cavite. Oh, I see. Okay, so sa Cavite kayo lumaki. Sa Cavite na ako talaga lumaki. Opo. Yes, yes. So, okay. So, pinangarap niyo bang mag-abroad nung bata pa kayo? No, kasi kahit yung father ko masyado siyang nationalistic. Nandun lang tayo, dito lang kami sa Pilipinas. Okay. But, nung yung boss niya, which is for so many years, kahit nung binata pa siya, namatay, he's I think an American. Nag-decide na siya na we're a growing family, 6 kami, hindi na kaya doon. And nag-uuso na yung mga Saudi, nag-abroad. Nag-try siya, nagpunta siya ng Bahrain. Okay. From Bahrain, nag-transfer siya dito sa Dubai. Okay. Yes. And exactly after nung mag-graduate ako, nag-asawa ko, tapos nanganak ako, kinuha niya na ako from Dubai, from Manila to Dubai. So, dito na talaga ako. Hindi ako pumunta sa ibang part ng Middle East. Dubai na talaga ako. Okay. So, kumbaga, anak din kayo ng isang OFW here? Yes. Okay. Ano po yung pakiramdam na lumalaki? So, ilang taon kayo nang iniwan kayo ng daddy niyo sa Pilipinas? Siguro I was in college, maybe around 18 years old. Oh, it's not too bad. Kumbaga, Yes, okay na. yes, Oo. yes. Pero siyempre, okay. So, isang anak ng OFW, tapos at the age of 24, nandito na kayo? O less than? Yes, 24 years old. Okay, so 24 years old, nandito na kayo sa Dubai. Pero siya, wala siya dito. Nandito siya, kasama ko siya. Okay. Yes. So, umuha sa akin. Yung typical na visit visa, pumupunta rito, tapos saka ako naghanap ng trabaho. Okay, so nung kinuha niya po kayo, papunta sa Dubai, he has already a business in Dubai or? No, empleyado lang siya. Okay. He's the first Filipino architect in Landmark Group, which is the one who's owning Oasis Center, Home Center, Baby Shop. Okay. So, galing Bahrain, nilipat siya, sinama siya ng boss niya dito. Sila yung nag-start nung Landmark Group dito sa buong Dubai. Galing naman, sarap naman. So, kumbaga, siguro, yung mga ibang kababayan natin na pinagdaanan talaga, siguro at least kayo hindi na nakaranas ng bank na tulugan. Diba? Yung sinasabi ng mga dalas na... Kasi, dahil yung father ko, yung position niya kasi na, medyo senior na as an architect. Nagre-rent siya ng room lang, pero yung typical na room lang, tas may ka-sharing kami ibang room. Yung family, may sarili silang room, tas yung extra room sa amin is ako dun sa bed, tas yung father ko doon sa hinihila na so meron bed. din. Meron din. So, But at that time, hindi naman ganun kahirap kasi feeling mo, okay, nasa room kayo, malaki naman yung kwarto, as in parang ganito, Opo. na-share kami, and wala naman kami ibang gagawin kasi papasok ka sa umaga, uwi ka sa gabi, matutulog ka lang naman. Tama. So, and yung lifestyle iba hindi yung katulad pagkasama mo yung pamilya mo sa Pilipinas, talagang all out. So, okay lang naman sa amin noon. Hindi ko naranasan yung bunk bed, pero yung mga kapatid ko nung pumunta na sila dito, yes, naranasan nila yun. Okay. So, kasi yun yung isang sa tingin ko, isang mahirap. Kasi siyempre, maganda na yung kwarto nyo sa Pilipinas. Lalo po kayo dahil, di ba, lumaking meron naman.
Yun yung nagiging struggle kasi may mga nakikita ako, may isa pang, meron din naman yung pamilya niya sa Pilipinas, lumaki ng maganda kwarto, pagdating dito, syempre, yun talaga. Pero laban lang dahil may pangarap na gustong maabot. Siguro dahil yung father ko na establish niya na bago ako pumunta, nag-ano muna siya, nakaipon na siya, stable na kami. So, at saka yung position niya doon sa company, medyo mataas na yung sahod niya. So, he can afford to pay for the room, not the sharing accommodation. Yun po. And syempre, to protect me, na babae ako, darating dito. So, masyado siyang protective that Opo. time. Yes. Ang galing. Suswerte nyo. So, nung umalis po kayo sa Pilipinas, 24, single, dalaga pa kayo nito? No, kakapanganak ko lang actually noon. Okay. Kasi nag-asawa ko, tapos nagkaroon ako ng isang anak. Ang situation namin yun, ako muna, tapos tsaka ako dadalhin yung asawa ko. Opo. So after I gave birth only for a year, nagpunta na ako dito. Oo, pero masakit yun, di ba? Parang Yes. first baby, tapos, Yes. di ba? So, ano yung, obviously talagang isa yun sa tingin kong masakit, di ba? Kapanganak kasi ako, kakakasal, umalis yung misis ko pabalik ng Hong Kong. Ibang level yun, 2 weeks after. Parang ilang months iniwan yung baby. Yeah, 1 year. And actually, doon ako natuto na pagka natutulog ako, gusto ko sa tabi ako ng bintana, nakabukas yung curtain, para pag nagpe-pray ako, nakatingin ako sa langit. Pareho rin naman yung langit doon sa Pilipinas at saka dito. Because I was thinking, at homesick ako, so para naiisip ko yung baby ko and all. So, kahit ngayon, pag nare-realize ko, nakabukas yung bintana, gusto ko malapit yung bed ko na nakatapat sa bintana para nakita ko yung sky. Grabe. Oo. Pero talagang homesick. Opo. Kasi wala namang mga phone pa noon, wala yung mga katulad nung ngayon. Ngayon, lahat may Zoom and everything. Yeah, yeah. Okay, so I mean, apart from that challenges, di ba, that all of us as an OFW that we have to face, di ba? Para sa akin, yun talaga yung una na struggle. Apart from, obviously, yung culture shock, di ba? First job niyo dito sa Dubai, kasi obviously, dinilak ng daddy niyo, automatic. Architect ba? Kaagad yung trabaho niyo? Or No, interior designer. agad? Oo, Straight kasi away? ang pag-architect ka, actually hindi naman ako nag-board sa Pilipinas kasi kada-graduate ko rin lang. Okay. So, hindi na ako nagkaroon ng chance na mag-board exam. So, pumunta agad ako dito. Yung permanent ko na first job, yung totoo, is interior designer ako sa Dubai World Trade Center. Kami yung nagde-design ng mga exhibition stand. Okay. So, but that time it was new. Kasi, architecture yung kinuha ko, tapos magde-design ka ng mga exhibit stand na maliliit. So, hindi ako marunong noon. My first interview, I remembered na, sabi ko, may interview ako sa trade center. O sige, punta ka doon. Hindi naman ako masyadong, yung father ko creative, is very, very good. Sabi nila mag-design daw ako ng something as a test. Kasi ang boss ko, British and Scottish. Opo. So, sila, British company. Sabi niya, mag-lunch ka muna kasi during that time dito, peak time. So, sa morning from 8 to 12, tapos magbe-break siya ng 12 to 4, tapos babalik na uli yon hanggang 7. Okay. So, sabi niya, umuwi ka dito pag yung break time para tuturuan kita. So, nag-i-interview ko, sabi, can you do the test? Sabi ko, okay, yes, I can do. Alam ko lahat. Sabi ng father ko, sabi mo, alam mo lahat. Sabi niya, sabi ko, pwede bang umuwi muna ako to have a break? Wala akong dalang lunch. Sige, pag uwi ko, tinawag ako kay father ko, tapos umuwi rin siya from work. Sabi niya, ano yung pinapagawa? Ito ganito. Sige, ito, tinuruan niya ako. Hanggang sa pagbalik ko, meron na akong idea. Pumasa ako doon sa test. Galing. Kaya doon yung start ng trabaho ko sa trade center. Okay. Inaral ko na lang as it goes. Opo. In terms of, obviously, di ba, maswerte dahil yung kaagad. Although medyo hindi pa sigurado nung una, pero I'm sure madali na yung adjustment, di ba? Dahil So, ilang taon yung first job yung nagtagal? Around 2 years. Okay. Interior designer ako at saka architect. Opo. Yun, ako lang yung designer actually doon. Tapos after noon, but within that, after a year na nandun ako sa company na yon, kasi dito once a year pwede ka umuwi ng Pilipinas, paid ng employer, yung ticket at saka yung paid leave to. So pag uwi ko sa Pilipinas, dinala ko na yung anak ko. Yun. So, which is a year and a half later. Yes. Parang asawa ko muna yung dinala ko that time. Tapos yung anak ko na after few months. Okay. So, para nandito na kaming tatlo. Opo. Kasi yung category, pag dati, architect ka, engineer, teacher, you can bring your family as per the category nung profession So, mo. dahil Yes. dependent sa visa. Yes. So, nadala ko sila. Yes, mother's visa yung anak ko.
Pagdating ko, nung time na yun, syempre gusto ko level up na yung salary ko Opo. kasi mas malaki na expenses. Lumipat na ako ng ibang kumpanya. Okay. Which is, eto naman, totoong consultant na to, interior design na gumagawa ng mga palaces, mga villas, high-end villas. Aha. And that time, hindi naman ako interior design. QS naman ako, quantity surveyor. Galing. So kung naalala niyo pa yung unang sweldo niyo, dahil sabi niyo kailangan niyo Yes. madagdagan yung sweldo dahil sigurado kulang pag dumating yung mag-ama. Yes, yes. Magkano yung unang sweldo niyo Yung dito? first salary ko is 2,500. Okay. Kaya ako umalis, medyo nagtampo ko, nag-increase. Sa lahat, nag-increase ng 1,000 and everything. In-increase na ako ng 100 dirhams. Ako lang, insulto ba to sa akin? Ako lang yung nandun sa, sa level na yon, yung nag-handle lahat ng drawing. Sabi ko, but 100? Oo. Medyo may na-feel kong may discrimination ba? Kasi yung mga ibang Indiano is 500 or 600, tapos ako 100, porket Pilipina ba ako? Something, that time you can feel, no? So sabi ko, ay hindi na nga, alis na lang ako. Yeah. At saka hindi ko gusto yung environment nung mga boss ko na masyado kasi silang loud. Kasi tayo mga Pilipino, makaluma, ayaw natin may makakarinig ng mga mura o yung mga slang na kahit they don't mean bad, Yeah. yung ganun yung, sanay na sila ng ganun yung salta nila. Sabi ko, I think, I'm a bit conservative. Pinalaki kasi kami ng pamilya ko na walang nagmumura sa bahay, walang nagsasalita ng masama. So, ayoko nakakarinig nito. I don't like it. So, lumipat ako. Maganda naman yung nalipatan ko na double naman yung pati yung salary. Ayaw ka pa. From 5,000 na. Diba? Deserve na ako, Okay, di ba? grabe. So, yes. Apo. So, nakuha niyo na yung mag-ama. So, mas masarap na yung buhay kasama yung pamilya, siyempre. Ano pa yung ibang naging challenges niyo apart from obviously nakaramdam ng konting discrimination doon sa... Actually, pagdating nung asawa ko dito, 1 year lang siya, ayaw niya. Kasi, yung position ko mataas na yung sweldo ko, siya ang nakuha naman niya as sales lang. Okay. And he's 13 years older than me. Okay. So, meron din siya yung feeling na ayoko yung nandito ko, wala akong friends, gano'n. Yung hindi pa tapos hanggang sa na siya, uuwi na lang ako. Ayaw ko dito. Sabi ko, sige, pag umuwi ka, hindi na tayo. Kasi dinala na nga kita rito. Gusto ko mabuo yung family natin. You should give it a chance. Yeah. Trinay naman niya for few months, pero ayaw niya talaga. Okay. And feeling niya, enough naman yung sweldo ko para sa amin. So, yung ganong mentality. So, in short, umuwi siya. Okay. Nandito lang kami ng dalawa ng anak ko. So, I was a single mom for over 25 years. So, I raised up my child alone. Yes. So, other than I raised up my child alone, dinala ko lahat ng mga kapatid ko, 5 sila. Nabaon ako sa utang, credit card, anything and everything. Because that was not enough. Nung nagkatrabaho na sila, okay na. So, I really gradually started na ganun. Okay. Etong second job ko na to, nung magsasara na yung company, naghiwalay yung partner. That's the time na nagpa-part-time na ako sa iba. Sabi nung isang major company na pinagpa-part-time ko, kung umalis ka dyan at magtayo ka ng sarili mong consultancy, bibigay ko lahat sa'yo ng project. Wow, gandang opportunity. So that's how I started having my own company. In that, how many years? So 2 So, years dun sa first job? Yes. So how many years? That I think 3. So it's about... 5 years altogether? Yeah. Actually, I came here when I was 27, not 24. 24, I got married. Okay. 27. Tapos, nag-start ako ng company ko, 32. So, that means within that 5 years, 2 years and 3 years ako, nag-start na ako ng company ko, year Galing. 2000. So, in other words, that opportunity, which is hindi mo pa naman pinaplano or intentional naman talaga gusto mong gawin? Hindi ko alam. Natakot ako. So, sabi ko sa father ko, which he already retired sa Pilipinas, sabi ko, meron nag-offer sa akin na pagka nag-start daw ako ng business, siya daw, bibigay daw sila sa akin yung project. Hindi naman ako marunong mag-business. I'm technical, Yeah. diba? Yeah. So, sabi niya, grab mo na to, opportunity only knocks once. Yeah. So, sabi ko, sige, kumuha ka na lang ng partner mo. That time, yung una kong job do sa trade center, there was an engineer na very close to me. He's very good. He's number 1 in his job. Sabi ko, gusto mo ba? I will design and you build. Partner tayo.
Okay. And he was supposed to be promoted that time. Sabi niya, kung sa bagay, dito, salaried lang ako. Kung eto, same effort, magiging sa akin na. Sabi ko, sige, 50-50, pumayag siya. Sabi niya, kailangan 50-50 tayo. Kahit na-contact mo yung nag-offer. I said, yes. So that's why nag-start kami nung Multiline. Galing. And now, our company is on its 25 years. Galing. So, di ba, hindi alam niyo yung pagnegosyo. Ang alam niyo lang talaga yung gusto niyo gawin yung obviously yung magiging line ng trabaho niyo. Swerte kayo dahil yung partner niyo siya yung kumbaga siya din yung in charge doon sa part na yun. Yes. So in terms of partnership sa businesses, kasi ito yung madalas nagiging problema. But the fact that na-prove niyo na 25 years at talagang possible mag-work as a business partner. Ano yung sekreto? Kumbaga, di ba kasi minsan ang nagiging problema, gustong kumaliwa ni isa, yung isa naman pakanan. How do you guys, apart from, Alam mo, nung nag-start kami, marami na rin nagsasabi, alam mo, mga partnership sa business hindi nagtatagal. It's inevitable na talagang magbe-break siya. Siguro dahil, one, we're very different. He's Indian. He's having his own field, which is engineering. Talagang, hindi ako nakingialam do sa construction. And I'm an architect, which is I'm doing the design. Hindi rin siya nangingialam sa design. Yun eh. May pareho kaming, kumbaga, yung input namin is really 50-50. Yeah. Although he's more critical with money, siya yung talagang mitikuloso, which is good. Weakness ko yun eh. Ako, bara-bara lang. Okay. He's more strict and I'm not. Okay. So, I'm more on the emotional part. There was a time na yung mga architects at saka designers namin, nag-create sila ng painting kasi creative sila. Regalo nila sa amin nung partner ko. Yung painting na para sa akin, nakalagay doon na I'm the mother of the company na nagkikare ako ng baby tsaka yung, so it symbolizes the emotions. And siya naman, yung painting na ginawa nila lahat is, he's a captain of the ship na siya yung nagli-lead, which is very, very good na this is how they see us, Galing. yung company. So, I honestly trust him more than myself. Kasi ako, shopping lang ako. Madali ako magalit. Anything and everything na hindi ako ganun siya. Okay. He's more patient and everything. So, I think that's the key na kailangan the respect and the trust is always there. And it's not only about the business partnership. In any partner that you want to be involved, you should always have the trust. And actually, after fast forward 23 years, 3 years ago, we got married. Okay. So, siya na rin yung naging asawa ko kasi nabalo siya. He was a widowed. And ako naman, I was single for 25 years and lumaki na yung anak ko, nasa US na. So, during COVID, I realized like, life is short. Sino nang kasama ko? So, sabi niya, siya rin naman, widow na. So, sabi, sige, total, pagka may edad naman na kayo, it's more on the companionship. And he's my best friend. Tama. So, yes, we got married only 3 years ago. Wow, congratulations, man. Yes, thank you. Diba? Kasi at the end of the day, tama, diba? I think it's his destiny as well. And the fact na partnership nag-work, sobrang galing. At yung tiwala siguro, I agree with that. Kasi when you set up the business from day one, alam mo na yung gagawin mo. Yes. And then obviously he's giving you that. Kaya wala din yung angatan na sinasabi ng iba na, ako eto. No, we're so much giving. And I'm very, you can say, fortunate on that side. Absolutely. In terms of money, kasi money issue that's another thing, another issue of partnership. So kasi minsan sinasabi nila, nagiging problema yung pera. Kasi kung sino yung hahawak. But then obviously kung the records is and everything is just, di ba? Pero noon, hindi pa masyado computerized na din naman na. Di ba? Yes, in a way, but not as sophisticated ngayon. So in terms pag-usapan sa pera, kasi parang ang dating weakness din yung part na yon. So pinagkatiwala nyo lahat sa kanya yan? No, not necessarily. Involved naman kami. There's always a transparency. Okay. Actually, mas magastos niya ako. Pero mas kailangan niya maging patient sa akin. Kasi impulsive ako eh. Okay. Halimbawa, nung kumikita na kami, after a few years, sabi ko gusto ko mag-restaurant. Yung restaurant namin, successful siya nung una, tas pangalawa, pangatlo, pang-apat. Pero nagkaroon ng recession 2018. Yeah. Bumagsak yung nagtaas yung mga renta, hindi na namin kinaya. So we had to close.
So all this decision from new ventures, from money, nalalagay dito and everything, once in a while we discuss. It's healthy to have this because hindi naman laging tama ka. But yung strong na talagang nag-away kami ng pera, no, I don't recall na nag-away kami. That's Not even once about money. brilliant. I think that's the thing. It's the secret Yeah. of lasting about Yes. 25 years, right? Yes. Actually, mas nag-aaway pa kami sa pagkain. Kahit nalalabas kami na, anong gusto mo dish, masyado siyang pikan. Okay. Yeah, mas sa pagkain kami nag-aaway. Okay, I get it. So anyway, so you're earning 5,000 dirhams that time when they start your business in transition. Obviously, the engineer, which is your partner, is probably earning more Yeah. than that. So ilang buwan bago kinita yung kinikita mo na 5,000 at kung magkano man yung kinikita niya. Kasi parang sinasabi sa business madalas, di ba, pag nag-restart ka, maaring hindi mo kitain yung susweldohin mo nung sa mga unang buwan. Kasi siyempre, it's really depending kasi kung naitudo yung naipon, na kapital. Kasi yung iba, pag kunyari, nag-ipon para sa capital share sa pagnenegosyo. Tapos itinodo lahat. Di ba, maaring 6 months, hindi ka muna susweldo eh. In your case, tell us about your Yung situation. transition. Oo, yung transition niya. So, magandang story to. Nung nag-start kami, we don't have money. Okay, at all. As in at all, wala kaming pera pareho. Talagang nag-jump lang kami by our guts. Okay, so in other words, the capital, zero capital. Zero decision. capital. Wala kami. Pwede pala yun? Yes. So, no. So, that time, okay na. Okay. So, he's supposed to be promoted, pero nag-say siya ng no, kasi nag-commit na siya sa akin, Yeah. di ba? So, ang ginawa namin, nanghiram kami actually doon sa secretary namin, 10,000 dirhams. That's so, the by friends, first- yun lang, 10,000. So, ginawa namin yun is nag-down payment kami. I don't know how much, pero siguro napaghati-hati namin na 3,000 muna sa down payment ng office. Yeah. Tapos 3,000 for the trade license and everything. So, napaghati-hati namin yung 10,000 na capital na Wow. yun. And our office, we don't have a flooring, we don't have a ceiling. Ang table ko sa bahay na may fax machine pa yun, uso nun, dinala ko. Isang table share kami, tapos isang upuan na we had to go 5 o'clock kasi isa lang ang ilaw, hindi na ano. Totally gano'n na for 1 month, 2 months, ganun kami. Wow. And I cherish this kasi talagang from zero kami Yeah, absolutely. nag-start. Tapos, nung may una kaming project na binigay na nga nitong client, it's around 36,000. Bumili na muna kami ng cabinet. Bumili na muna, nilagyan na namin ng ilaw yung mga ng isa pang lamesa. Yeah. So, paunti-unti, but we don't take salary. As you said, about siguro for 6 months. Okay. Kumukuha lang kami ng, magbabayad ako ng bahay. O sige, kuha ka lang neto. Okay. Pagkain, nagsishare na lang kami doon, bibili na kami na shawarma, dito na lang muna tayo. Kahit siya, naranasan niya yung mag-bed space. Kasi, yung dati na tinitirahan niya during the time na nagtatrabaho siya, free accommodation. Grabe. This time talagang nag-bed space siya. So, yun yung namin na we wanted to grow, 'di ba? Talagang basic. Kasi ayaw namin mag-overheads. Yeah. Hanggang sa paunti-unti na dumadami na yung project namin. And that time, hindi pa nga yung wala pang mga computer ngayon na mga 3D Max and everything. So, for presentation, ang gagawin ko, magpiprint ako, marunong ako ng AutoCAD, mag-AutoCAD ako, iwa-watercolor ko yun. Okay. Kasi scan ko, Photoshop, pwede na, para presentation na, di ba? So, ganun, basic yung hanggang sa 4 months, 5 months, 1 year, in-invite ko na yung kapatid ko na ikaw magtulungan mo kami mag-sales or nagkuha na kami ng secretary. Pero talagang slowly ang transition namin. So, napakaganda. So, balikan natin. Akala ko kasi kanina, medyo malaking yung capital so this is 10,000. Yes. So, yung mga kausap nyo na nangako sa inyo na pag nagtayo ka, sa'yo kami papasok. Yes. Yung pinakaunang project na deal nyo, magkano yun? Yun, 33,000. So, that's the first ever project. Yes. So, that's amount of money. Kasi gradual yung bayad yan sa project progression. Tama ba? Yes. Oh, so, magkano yung terms of payment, yung deposit? Yun naman kasi dahil ito, a very big company to, and it's a commercial, supermarket sila, so may series. Okay. So, eto ngayon yung ginagawa mo, eto 33,000. Tapos may papagawa namin, may mga maraming mga branches na kami na rin yung mga gumagawa. So, natapos to, eto na naman yung susunod, ganun. Kaya, yung flow nung pera, flow, dire-diretso. yes. So, So, it's good. Inano naman talaga yung promise sa amin na bibigay yung project. So, it's Okay. good. So,
ilang buwan bago bumalik kailangan mong sweldo ang sarili mo ulit eh. Yes, At, yes. di ba? At the end of the day, parehas kayo. Ilang buwan bago naumpisahan na sweldohan niya na ulit? Obviously, this time, mas malaki na sweldo mo. Hindi na 5,000, I suppose. Yes, so siguro after mga 6 months, kasi hindi lang naman yung nakakuha na kami ng mga exhibition stand din na mabilisan. That time, napakaliit pa nung competition. Kaya madaling makakuha ka ng mga projects. So, nung medyo nakakakuha na kami ng magaganda, sige, start na tayo ng 12,000. Ting-isa kami 12,000. That's enough para magbayad doon sa bahay. Nandito yung anak ko, di ba? Oo. Magbayad ako sa bahay ko at saka yung cash flow na may pang paunti-unti na. Tapos susunod naman after 2 years, 15,000 na tayo. Okay. So, equal ng equal lagi yung namin. Pero hindi kami kumukuha ng profit pa kasi pinapaikot pa dun sa business. Tama. Okay. So, ngayon, after 25 years, kasi kung uumpisahan natin ng dire-diretso yan, di ba? Medyo malaki. Pinakamalaking project na nakomisyon nyo? Hindi ko na masasabi yung pinakamalaking project. Pero, ang pinaka-peak na I can say at our for 25 years is yung around 2016 or 2015, around 2015 to 2018. But because we reached to more than 30 million yung isang year. Isang million. Yung isang year. Kasi nag-average kami before na mga 4-5 million. But that year, we have maybe 30-35 million. Grabe. So, yes, yun na yung, yes. Yung, That's an action that... tapos yun na nga, ulit nag-recession. Oh. 2018. Tapos nagkaroon na ng pandemic. So, now we are trying to grow again. Okay. Pero kasi, ang mahirap nun, dumami na yung tao sa Dubai. So, marami na rin yung Saturated competition. na yun. Yes. So, nag-divest kayo, di ba? After nito, kasi ilan na yung businesses niyo po? Yes, nag-business na rin naman ako sa Pilipinas. Nagkaroon na ako ng construction company doon. Meron na kayo sa Pilipinas? Yes, kasi yung mga kapatid ko, 20 years na rin sila dito. So, ang ginawa ko, regalo ko sa inyo, magtayo tayo ng business doon. Tayo na mag-head doon, di ba? Architect din naman yung mga kapatid ko. So, nagkaroon na rin naman ako ng contracting company, consultancy, property. So, which project is not from the PWH or... Hindi. Yun nga eh. Ayoko na sabihin ngayon yung contracting medyo scandal. No, just kidding. That was the practical joke. But sabi nga nung kapatid ko, kababalik ko lang. Ayoko na sabihin builder tayo kasi ngayon, hindi maganda yung reputation. Sabihin mo lang consultant. So, yeah. It was a practical joke. Just for the record. No, but really, pag ganun ngayon, like pag sinabong builder. Diba? Oo. Which is a shame dahil kahit naman yung mga legit na negosyante na hindi naman nakakakuha talaga ng project sa DPWH, sad reality, di ba? Na minsan niya naisip ko, ang dami palang ganung project. Ba't di tayo nakakakuha ng ganyan? Wala man lang tayong 1% share, di ba? Billions, yeah. So, mainly, ginagawa nyo, is it houses or yes, commercials? Kasi ang office namin, nandun lang kami sa may sa Alabang. Nandun kami sa yung Ayala Alabang dun sa So minsan meron kami yung mga dun sa Ayala Alabang mga paintings o yung mga nagpapapintura, maintenance, nagpapa-renovate, mga ganun ang projects namin. High-end client ang target niyo doon. Yes. So renovations usually. Renovations or katulad ng may nakuha silang apartment, gusto nilang ipa-furnish, mga ganun. Okay. Which is like safe kasi yun din naman na-experience namin dito sa Dubai. Okay. So, more on not from building the actual building from scratch. Oo. So, more on... Meron din kami ganong project na ginawa ng kapatid ko last year na Korean yung client niya. May foundation sila. Nagtayo sila ng parang 3 or 4 story building which is like good enough na for 2 years yun ang ginagawa ng kapatid ko. Yes. Understand. Wow. Galing, di ba? So, parang... Di ba, nagsakripisyo rin sila. Yes. Kung kayo mismo nag-umpisa sa maliit at napakalaki na ngayon. Oo. So, dun sa isang negosyo, parang nag-start yung restaurant, paalin na una after, kasi 4 na businesses ngayon. Tapos isa sa Pilipinas o mas marami pa sa Pilipinas? No, sa Pilipinas, yung contracting company at saka yung property, yung developer. Nagpa-packet develop ako ng townhouses. Like, nag-start ako ng 9 units lang. Bibuild ko, tas bibenta. Wow. So, how was it so far? Okay naman, pero slow ngayon ng real estate eh. Yeah. So, kaya, lalo na nandito ako, hindi ko maasikaso. Mas
pick up yung contracting kasi marami yung mabilis ang gusto magpa-renovate. Tsaka marami makukulong ng mga Yun. contractor. Mas marami project yun kesa yung sa amin. Okay, ang galing. So, nakaka-proud. So, yung lahat ng kapatid na kinuha mo, umuwi lahat na. Umuwi na sila. Ikaw na lang natira. Ako na lang ang natira and fortunately na may asawa na rin ako kasi kung ako lang mag-isa rito, paano ko, hindi ko naman pwedeng bitawan yung business ko dito, bread and butter ko. Na siguro yung good timings din na at least nandito ako, magkatuwang kami ng asawa ko and everything. So yes, nandun na sila lahat kasi mahirap din naman yung matagal ka sa abroad na Totoo. 20 years lumalaki yung mga anak nila. Wherein ako, kasama ko dito yung anak ko, okay lang. So, nag-US yung anak niya, nandito na siya ulit. Bumalik Hindi, nandun na siya kasi nag-aral siya ng London eh. Okay. Manchester, tapos sa London Middlesex University. After no, nag-master siya sa UCLA, sa Galing. California. Tapos nag-asawa na rin siya doon. So, negosyante na rin? No, she did law, so nag-iintay lang siya ng result ng bar exam sa US. Okay, ang galing. So, American din yung napangasawa? But oo, asawa niya. Galing. Which is good kasi now, wala na akong problema sa visa kasi green card na siya. Galing. Oo. So, kayo, plano nyo in terms of for good? Pilipinas o dito? As much as possible, nag-usap na kami ng asawa ko na dito kami. Kung hindi, siguro, kasi yung asawa ko, Indian, Yeah. mas malapit, kung di daw India, sa Pilipinas. Okay lang, kasi may mga property na rin naman kami. Yeah. Pero pag may nagtatanong, katulad niya yung anak ko na sa ayoko doon. Kasi kahit nga sa Pilipinas, nahirapan ako sa pagkain because I'm a Muslim. Yeah. Yung halal food. Opo. Ito na yung pinaka-best na kung magre-retire kami dito. Okay. I mean, actually, di ba? Parang second home na rin naman Yes. anyway. For you. How long you been here? 30 years. Tagal na, di ba? Okay. So, pag-usapan natin. So, medyo yung oras ang sobrang bilis lang. So, ito na lang, para to inspire, di ba? Out kababayans. Kasi this is more inspiring thing, di ba? So, dinaanan nyo rin yung hirap, di ba? At parang, yung negosyo sobrang na-inspire ako doon. So, nag-start sa zero, nag-work yung partnership. Ang daming, yung natutunan ko sa partnership na yun pala, yun yung sekreto. Magtiwala ka at ibigay mo ng 100% yung tiwala at ganun din siya sa'yo, ay talagang possible mag-work. At na-prove niyo yun. At which is ngayon 25 years nang tumatakbo yung negosyo. Yung kinikita nyo ngayon, yung kinikita nyo yung 5,000 noon, di ba? Ilang beses nag-multiply ngayon yung 5,000 sa isang buwan? Hindi ko na masabi. Kasi sa sobrang dami na. Not necessarily, kasi dumating na din dun sa point na other than yung profit, hindi na lang yung sweldo eh. Opo. Kasi yung sweldo parang to maintain yung cash flow. Yeah. Pero yung marami na rin kami na billing property, nag-invest na rin kami. Okay. Pati asawa ko nag-invest na rin siya sa India. Okay. So I can say na good enough na pwede kong mabigay sa anak ko. And yung mga kapatid ko, nabigyan ko na rin naman sila ng magandang buhay. So, hindi na yon. Ang essence na is you put your family on that level na komportable sila. Okay. So, yun lang, masaya ka na. At achievement at success yan sa inyo. Yes. So, yung ginagawa nyo ngayon dito, di ba? Ang dami nyo pang mga negosyo. 4 pa rin yung dito mismo na ginagawa nyo. At ngayon, involved kayo dito sa community ng Filipino community nga, which is napakaganda. Ano pa yung gustong gawin nyo in the next 10 years sa buhay? Kasi kung sa pera, ano na yun, kumbaga, sabi nyo nga, yung anak nyo naman di ba? Successor. Yung may iwan sigurado ako na hindi siya maghihirap dahil sa may iwan na yan kung di ba? Ano pa yung gusto nyo gawin? Actually, hindi pa ako natatapos dahil yung sinasabi kong skincare, nag-start pa lang ako noon. So bago diverse ulit ito? Yes. So, yun naman, kasi ayoko na rin naman sa construction, medyo intense yun eh. Dahil, di ba, magde-design ka, may deadline and everything. Yeah. So, kaya nag-diverse ako sa skincare na parang trading naman. Okay. Na kahit na nasa bahay ka, umaandar kasi e-commerce na siya. Galing. So, yun yung parang retirement project ko na, sige, kahit na chill ka na lang, nasa bahay, pero umaandar yung project. Not like yung pinagdaanan ko for 25 years na pupunta ka sa site, magsusukat ka, kukuha ng project, may deadline, nakakapagod. Totoo. So, eto na yung, kung gusto kong, yung for retirement, eto na yung nagtatayo ko. Yan yung magbibigay ng... Yes. Para sa akin, yung asawa ko naman din, trading din ang gusto niya na e-commerce na rin, yung project namin. Tapos,
With regards to pagtulong ko naman sa Filipino community, eto na yon. Kasi for more than 20 years, during that time na yung nagjo-journey, hindi ako lumalabas sa Okay. community. Okay. Kasi focus ako sa work eh. Opo. And minsan kasi mahirap din yung pag may lumapit sa'yo, hindi mo maibigay, nahihila ka pababa with emotions and everything na kailangan makikisuyo ka. Halimbawa, nakipag-deal ka sa isang project at may lumapit sa yung supplier na, kabayan, pareho naman tayong Pilipino, sa akin muna. Hindi mo maa-assess kung ano yung mahirap tanggihan. So, medyo I protected myself from that mentality. Na laging fair lang tayo para dire-diretso, which is actually, it paid na equal lang ang tingin ko sa pagbibusiness. Opo. Right now, since I started involving myself in Filipino community, Yeah. my whole goal is to really help. So, wala nang bias doon. O kung halimbawa, gusto mo ng recommendations and everything, yun na yung tulong ko sa Filipino community. Opo. Hindi na siya related doon sa business ko. Kaya pag minsan, hindi ko na inaano yung, my main goal is not to promote my company. It's more on to help entrepreneurs and as you said, to inspire. Oo, opo. Which is napakaganda. At yun nga, di ba, kasabihan ng pag dumating ka na doon sa certain point, that you share your blessings, di ba? Kasi kumbaga okay ka naman na eh. Yes. So you're just helping the community para magkaroon naman ng, at least, di ba, dahil kay, Yes. di ba? And actually, like this one, pagka sinabi mo kasing ma-involve ka, magbibigay ka sa community, it takes, actually, mas malaki yung nabibigay mo yung time. Tama. Kinukuha nito mostly 50% of my time dun sa pagpapasok ako sa opisina. Even my resources, pagka may kakulangan, o sige na ako na lang magtatayo ng yan, hindi mo nabibilangin yung kasi nag-commit ka ng full sa Filipino community. Okay, so which is yung half of the, 50% of your time Yes. now on the day, kumbaga, wala naman sweldo, di ba? May Oo. sweldo? Wala ba? Oo. Walang sweldo dito. But there's a self-fulfillment na nakakatulong ka. Exactly. At saka buti na lang napakabait ng asawa ko. He's very supportive. Na, sige, sabi ko, pagbigyan mo na ako another 2 years. Pagkatas ng 10-year ko, pahinga muna ako. Kasi yung chairmanship, every 2 years. So, magpapalit. Yes. Nagpapalit. Which is, I mean, obviously, at yung 2 years, may Yes. impact na talaga sa Yes. community yan. Okay. So, nung nakita nyo yung problema sa mga kababayan natin, kung bakit nyo ginagawa to, sabi nyo nga, ang laki ng half of your time on a daily basis na pupunta na yung dito sa community. Ano yung gusto nyo mangyari? At kumbaga, to educate and help our kababayans para lang mas maintindihan nila ano ba yung ginagawa nyo. Can you tell us more about this project? So, I'll just expand on the meaning na we are Philippine Business Council, Dubai and Northern Emirates. Okay. So, we are under Dubai Chambers. Okay. Pag nag-start ka ng business sa Dubai, eventually, magme-member ka rin ng Dubai Chambers. This is under the government. Yeah, Actually. which is the government supporting the Philippines. Yes. Community. So, the government is supporting the business community, which is the Dubai Chambers. Okay. So, the Dubai Chambers naman, naglagay sila ng mga business councils and business groups. So, per country, isang business council. Opo. So, tayo yon, Okay. Philippine Business Council. And within that, ang goal, this is non-profit organization. So, hindi kayo pwedeng gumawa ng projects na magpa-profit. Although, sa kami kumukuha ng para pang mga events and all, do sa membership. Okay. And within that membership, gumagawa kami ng training, sessions. Recently, nagkaroon kami ng training about labor law para yung mga entrepreneurs, yung mga aspiring to be business people na maintindihan nila ano ba dapat yung ginagawa. Paano nagtatanggal o nag-hire ng tao. So, Importante. eto yung mga, parang ano siya, training platform. To educate. Yes. At saka parang sa tingin ko, yung mission actually nito is, Nandoon talaga. oo na, sige, may negosyo ka na. Baka may mag-guide pa kami para palaguin nyo pa yung negosyo. Yes. nyo. Ito po ba yung mga ginagawa Yes, dito? ito yung mga ginagawa namin. And aside from that, as a Filipino-owned business, you want to belong to a group. Opo. So this is, meron ka ng sense of belonging. Uy, dito ako kasi ito mga business, pareho mga business-minded ang mga tao. Lahat. Pag minsan katulad na, meron kaming subcommittee, which is League of Food and Beverage. Ito, within the Business Council, yung mga Filipino-owned restaurant, isang grupo na naman sila. Tapos yung mga
League of Freight Forwarders, LBC nandun. Okay. Isang puro yung mga cargo, di ba, Okay, nandun. opo. Tapos meron na naman kaming hospitality, tapos mga digital, which is Tribe. So naggawa kami ng subcommittee under ng Philippine Business Council. In terms of meetings, how many times na nagme-meet kayo in a month? We try to meet once, yung face-to-face once in a month. So, lahat ng member? Hindi, yung mga board of directors lang. Opo. Pero kung lahat ng mga members, not necessarily to meet kasi nagagawa kami ng function which is business summit Okay. every quarter. Okay. So para lang yung mga ma-promote nila yung mga company nila Opo. or networking. Yeah, It's networking very is the important, best. yes. So recently we also participated on the ASEAN Business Alliance, meaning yung ASEAN countries na Vietnam, Indonesia, Singapore, Thailand, Malaysia, naggawa kami ng group na lahat ng mga business council. It was very successful, attended by almost 200, and sumama dun yung mga yung mga consul general Yeah. and ambassadors. Ang galing. Which is like, strengthening the ties na, okay, Malaysia ka o mag-exchange tayo ng business cards and everything. Yeah. Nagtulong-tulong. So, hindi lang within the Filipino group. So, this is in collaboration of... Yes. Ang galing. Kasi, di ba, yung Gulf nga, may GCC sila, may European, may ano. Why not yung ASEAN na halos pare-pareho lang naman yung mga pinopromote natin, yung mga raw materials and everything. So, Opo. So, sa ngayon, ilan na yung member? Sabi nyo nga, yes, ang active member namin nasa 150. 150. Yes, yes. Lahat na Pilipino to. Yes, So, Filipino-owned. Meron din kaming few na hindi Filipino-owned, like Giordano. Okay. There's one Pali, yung software, Indian. So, may mga few. We are allowed naman hanggang 20% na non-Filipino. Okay. But in terms of businesses, the whole UAE, tama ho ba? Yung organization is buong UAE. No, yes, meron din naman Philippine Business Council ng Abu Dhabi. Okay. May Al-Ain. So- So merong mga sila. Pero yung sa amin is Dubai and Northern Emirates, meaning Dubai, sakop namin yung Sharjah, Ras Al Khaimah, Al Quwain. Okay. So, in that area that you have mentioned, Yeah. ilan yung mga negosyante sa buong lugar na to ng mga Pilipino? Maraming hindi pa kami nare-reach doon, pero meron kaming iilan na nandito na sa members namin. Oo. Which is like, I can say yung Batspy University, nasa Ras Al Khaimah yun, kasama na namin sa aming council. Pero yung data ng mga negosyante in terms of numbers of people who own businesses here o dun sa mga nakasamang lugar na nabanggit nyo, may data ba kayo kung ilan sila last? Oo, galing to sa Dubai Chambers, Opo, which is given to us. So, ayan, invite nyo sila. Ilan sila lahat? 2,500. Which is ngayon ang layo pa. Oo. So, ang target nyo ba is obviously mas maparami yung membership. Yes. So, yung mga nagtatanong, para lang sa katanungan, kunyari ako isang negosyante. Yes. Oo. Magkano yung membership unang-una? We have different category. Okay, so, Yung tires ng pinakamataas namin, yung multinational, is around, if you have an employee of more than 100, that is multinational, 7,500 ang yearly membership. Yung susunod naman namin is your corporate, 5,000. Kung ang members, ang mga empleyado nyo is more than 50, from 50 to 100. Yeah. Tapos meron kaming silver, which is 3,000. Okay. Pagka yung employees nyo is around 30 to 50. Yeah. Tapos yung susunod na SME, 1,500. Micro business, 750. And 500 is for individual. Katulad kung engineer ka Okay. and you want to pursue later na mag-business and you want to belong to this business group as an individual, meron kami as professional 500. Okay. So, the benefits of a member, apart from obviously kasama ka doon sa mga events, na nag-organize kayo ng trainings para ma-educate pa o mas mapaganda pa yung pagpapatakbo ng negosyo, di ba? Tapos yung networking event. Yes. Lahat yun libre na. Yes. Okay. But yung mga paid events, katulad pag networking, pag yung kasama yung ibang mga business council, Yeah. mga ibang bansa, yung mga ibang nationality, Yeah. karamihan yun paid. So, hindi lahat yun mai-invite So, may ka. ticket? May ticket yun, bawa 220. Kasi nagbabayad din naman ng venue Totoo, eh. iba yun, organization. 220 to 50, magbabayad dun. Pero may allocated lang sa amin. So,
For example, pagka yung mga American Chamber of Commerce, yung mga AmCham sila, Canadian, Yeah. mag-allocate lang sila, o sa inyo 20 lang. Yeah. 150 kami. So, ang i-invite lang namin doon, yung matataas na category. Okay. So, hindi ka, kung individual ka, hindi mo pa rin marireach yun kasi medyo, unahin muna natin yan nasa multinational. Tama. Pero magbabayad sila. Pero you'll have that privilege na ma-invite sa mga ganitong importanteng event. So, by invite, by invitation. By invitation. Kasi first come, first serve eh. Yeah. So, pag na-reach na namin yung naka-allocate sa amin, hindi na kami pwedeng magpasobra. Okay. Yes. So, dun sa mga, kasi di ba sinabi nyo kanina, nabanggit nyo, na meron kayong ginagawa na quarterly, ba? Yes, business summit. Yung business summit na yun, that's part of the deal. Kasama, Yes. libre yun. Yes. Wala- Actually, hindi, meron pa rin kaming fees, pero pag members, mas lesser kesa sa pag-guest. May discount Oo, doon. para lang doon nga sa venue. For example, kapag naglagay kami ng 150 for the guest, 120 yung members. Okay. So para lang to mas masustain namin yung mga expenses ng Okay. ng Totoo, housing. totoo naman yun. So kasi for example, hindi lang naman ito, meron kaming synergy. Lahat ito networking. Opo. Pero meron kami mga minsan yung parang workshop. Yeah. So maraming mga ginagawa, nag-participate din kami before ng World Food Day. Iyon libre kasi lahat ng mga restaurants naglagay sila ng mga sample ng mga pagkain nila. So there's so many events to attend na other than networking, matututo ka rin, malalaman mo rin may mga financial literacy. Yeah. So may mga libre naman din kaming webinars. So yes, right now magkakaroon na kami ng graduation for PBC Masterclass. It was 13 weeks program Okay. na ngayon matatapos na may mga enrollees kami na mga startups. So, kasama yun, kapag nag-member ka, separate payment yun. Separate yun kasi course to eh. Okay, 13 weeks to eh. So, yes, ngayon mag-graduate na sila with certificate and Galing, everything. galing. So, ito yung mga gusto magnegosyo na Gusto magnegosyo. bago mag-start, pag-aralan Yes. muna. Or yung iba may negosyo na pero gusto nilang malaman kung Ma-enhance. paano, paano yung financial, paano yung flow, paano yung marketing and everything. So So, how much- nag-invite kami ng mga Oh, magkano yung bayad nito? Doon sa course niyo na to? I think it's around 2,700 or 3,000 kasi may mga discount yan pag member ka. Pag member ka, may mga discounts dapat. Kasi yun yung reason kumbaga, babayaran mo yung No, yung mga nag-enroll sa amin, not necessarily na your member. Kasi within that, pag hindi ka pa member, magiging member ka na for a year kasama dun sa Package. Sa package. package. Yes. Ang galing. Oh, yun, so parang ako, kunyari, di ba, isang negosyante na nagsisimula dito sa Dubai, tapos gusto kong pumasok doon sa course o sa program na sinasabi nyo, mag-enroll ako doon, which is nasa 2 to 3,000? Yeah. 2,700 to 3,000. Actually, I don't know the Yeah, exact so amount. just wrap ball. Oo. Pero, pag kasama doon, by default, pagka sumali ka nun, magiging 1-year member ka na. Free na yan. Yes. So, in any category ka, kasi magkakaiba ng kategorya, Yes. diba? So, other than that, pag natapos mo na yung 13 weeks program, magpipitch ka kung ano yung business mo, di ba, sa last, na, kunyari, sa example, gusto mo magkaroon ng shoe company, no, ng yung ginagawa, ng shoes na repair, di ba? Tapos, yun yung idea mo na, kaya mo gusto mag-start ng business. Di natuto ka na ng financial, marketing, blah, 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 everything. Pag dito sa last, magkakaroon ng panel of judges. Okay. Ipipitch mo yung business mo. Doon din makikita kung ano yung natutunan mo. Okay. Natutunan mo na ba lahat yun? Na-absorb mo ba? Pag nag-pitch ka, nanalo ka, you'll win a 30,000 dirhams worth of business grant. Iga-grant ng Yes, yung winner. Iga-grant ng PBC, which is yung project namin. Oo. Bibigyan namin ng 30,000 Ang galing worth naman ng programa of nyo. Yes, because actually, kasi to be honest, yung fees na binayad nila sa 30,000 at sa 3,000 ng school, para lang yun doon sa food na pagpumupunta Exactly. sila at saka sa venue. Totoo. But, kumuha kami ng mga sponsor na
pagkatapos nun, bibigyan din sila ng 30,000 Galing naman. members, yung grant para sa business, makatulong, maka-start na lang Makapag-startup. sila Startup. ng trade license na Galing. gas. Kung kayo nga, 10,000 nag-start eh. Di ba? Yes. So, yes, yun yung program namin, which is, I think, it's a very, very good program. Absolutely, I agree. So, I think siguro sa tingin mo, yung objection sa ngayon, kaya, kumbaga, in a year, di ba, natapos natin yung Season 2 na to, ng ng etong masterclass namin. galing. So, ilan yung gagraduate? Right now, I think 16 or 18. Di ba? So, paramihin pa natin, di ba? Na sana mas marami. Kasi ang sarap Sa lang, parang pang next year. di ba? Na parang ang sarap lang ng lahat na halos ng mga OFWs. Pag pumunta dito, naghahanap ng trabaho. Ngayon, mas maganda yung mga susunod na henerasyon. Pupunta kami ng Dubai kasi magninegosyo kami. Di ba? Ang sarap lang. Di ba? Sana mas dumami pa. At I'm sure we just keep pushing the thing, it will happen eventually. Di ba? Kasi ang mentality ng mga ibang Pilipino, pag matagal na sila, kaya sila nasa abroad, mag-iipon sila para mag-business sa Pilipinas. Tama. Eh kung nandito ka na at meron namang opportunity na mag-business ka na ngayon while working, why not? Why not? Absolutely. At saka mas masarap yata tumira dito eh. Isang linggo pa lang kami dito, parang, alam mo yan? Yes. Sa akin, ang number one main concern ko dito is yung safety. Nag-single mom nga ako for how many years. Minsan nanonood kami ng anak ko ng sine, 2 o'clock in the morning, umuwi kami, naglalakad, walang problema. Kung mayroon man sigurong complaint ng mas madalas ng ating mga kababayan dito, yung summertime lang, yung init. Yung mainit. Pero lahat naman, kahit yung palengke, naka-aircon. Diba? Other than that, I think it's a safe city. I think kami, nakita ko naman din mismo, ako sa London, hindi mo na pwedeng iwanan yung kotse mo lang nakalagay yung gamit sa loob ng kotse, mababasagan. Yes, yung Diba? ano ko nga, nag-grocery ako, few weeks back, yung aking kasambahay, nag-grocery kami, sabi ko, eto na yung susi, ilagay mo na sa kotse. Pagkita ko na sa kabilang kotse, bakit nandiyan ka? Kasi pagkamukha yung kotse namin. Bukas pa Pero na. ang sabihin, bukasyon, umaandar, nag-shopping yung may-ari. Grabe. O di ganun ka, safe sila na kampante na nandun nakaupo na yung aking kasabay. Nilagay na. Sabi ko, tanggalin mo yung grocery Galing. dyan. Oh. Which is, again, nakakatuwa, di ba, na meron pa pala na ganitong lugar. Kasi sa Europe, London, especially sa Central London, nakakatakot. It's ultimo cellphone mo. O yung mga may nagdabay. Yung relo minsan na, Yes, diba? Tapos para sa kotse ngayon, kahit outside London minsan nakakatakot. So, sad reality, diba? Na parang, yun eh. It is what it is, unfortunately. Diba may isang photographer na, pumunta ng Roma na nakawan din ng gamit. So, Europe, I think, is getting a little bit, you know. But I mean, Dubai is the best, which is good. Anyway, so, kung may gusto kayong pasalamatan at empleyado man, pamilya, this is your time. It's your camera. Yes. Kung may number one akong pasasalamata, siguro Diyos yun. I became a Muslim only 4 years ago. Pero even then, I was very religious as a Catholic. Yeah. So the whole time, ang talagang pinaguhugutan ko lang ng lakas is yung faith. Yeah. Yung mga susunod na sa akin is yung pamilya ko, etong asawa ko ngayon, which is very understanding. And so far, lahat ng nakakasalumuha kong tao is mabubuti naman siya, either foreigner or Filipino. I'm blessed to have that. Especially now in this business group, na marami ako natututunan. I learned a lot from being selfless. Maraming mabubuting Pilipino rin na gustong makatulong. So, yes, I'm very grateful na nakarating ako dito sa Dubai, of all the places, kasi nakatulong ako sa pamilya ko and I became successful. Galing. Galing. Mensahe sa batang version ni Mama Sia, kung mayroon mo kayong gustong sabihin sa kanya. Don't be impulsive. Short but very... Yes. Okay. Be slow. Masyado akong mabilis. Apo. So, doon naman sana, promotion tayo ngayon. Promotion ng lahat ng mga businesses mo. Baka may mga kababayan na nangangailangan ng serbisyo o products. Yes. Yes, sir. I'm having Multiline Design and Contracting LLC if you need interiors, commercials, and fit out. We also do food courts. And actually, yung mga ibang members namin, like JT Manukan, Joel Torres Restaurant, we did that recently. And I also have a joinery, Al Mehrab Technical Services. We also have Desert Walk Restaurant in JVC.
So you're invited to come and see. And yes, my upcoming business, Safiara Essentials. Okay. Thank you. Galing. Thank you so much, ma'am. Doon sa mga kababayan natin, invite lang natin na siguro ang magandang napag-usapan natin ngayon kung may gusto pa kayong idagdag doon sa kung hindi mo natin napag-usapan, yung magiging advantages ng pag-member dito sa Philippine Chamber. Yes, yes. So I'm inviting all Filipino-owned businesses and entrepreneurs and professionals to join us. We are Philippine Business Council, Dubai and Northern Emirates. Under the Dubai Chambers, we are non-profit organization. We conduct networking sessions, seminars, trainings, and for those who are interested to know more about the labor law, how to do business in the UAE, yes, we are very much supported by our consulate and the Embassy of the Philippines. Wonderful. Ang galing. Maraming salamat, ma'am. Thank you. At alam kong sobrang busy niyo dahil sa dami niyong ginagawa at pinaunlakan niyo kami. Okay lang, maraming salamat. Isa to sa mga, nung pag-uwi ko, sabi ko, sige, in-schedule ko. Grabe. Pagbalik. Na-appreciate namin yung time niyo. Sobrang salamat po. At sana, kahit sa maliit na, di ba, na sa aming ginagawa din, this is a initiative community projects as well, but it's hopefully may matulong din yung video na to sa mga kapanood dito sa Dubai. Yes. Di ba? Sana nakapag-contribute din kami kahit sa maliit na paraan para sana mas maparami pa yung member. Yes. Okay. And maraming salamat din for the invitation. Thank you, ma'am. Yes, thank you so much. Pleasure. So, ayan mga kababayan, sana po ay nakapulot ng aral, inspirasyon itong episode na to. At sa mga kababayan din, especially dito sa Dubai, mag-member na po kayo at sana po, di ba? Kasi parang feeling ko, ang ganda ng community at makakatulong. Maghilahan po tayo pataas, wag po pababa. Salamat po.